Magandang gabi. Magandang gabi. Nga. Magandang gabi. Magandang gabi. Kasunod. Magandang gabi. Ikaw na. Magandang gabi. Magandang gabi. Magandang gabi. Lumampas na sa hangganan ang Iran at inatake si Trump gamit ang bomba ng fragmentasyon at ginawang isa na namang tuwirang larangan laban sa Estados Unidos ang himpapawid ng Bahrain. Nung madaling araw ng Hulyo 15, 2026, ipinakita sa mga video na inilathala habang may panibagong pag-atake ng mga misil ang isang warhead na tila bumubukas sa ere at nagkakalat ng maraming maliwanag na tuldok sa himpapawid ng Bahrain. Iyan ay pattern na tugma sa munisyong fragmentasyon, aksyon. Ayon sa mga open source analyst, maaring ginamit ang Iranianong misil na Khorramshahr. Sabi ng rehimen, target nila ang imbakan, hangar at estrukturang gamit ng puwersang Amerikano. Maluba ang babala dahil Bahrain ang tahanan ng ika-5 Fleet ng Amerika at maraming pasilidad militar malapit sa urbanong lugar. Kasabay ng pag-atake, isinagawa rin ng opensiba laban sa Kuwait at Jordan para maapektuhan ang network na sumusuporta sa presensya ng Washington sa reyon. Amen. Magandang gabi. Tumugon si Donald Trump sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang koponan sa Situation Room at paghahanda ng mas malaking opensiba kasabay ng banta sa mga planta ng kuryente at tulay kung patuloy na tatanggi ang Tehran sa isang kasunduan. Tinutarget ng rehimen ng Iran si Trump gamit ang mga base, kaalyado at mga taong nasa paligid ng mga ito. Naapektuhan ang Bahrain ng opensiba habang muling nagpatupad ang US ng naval blockade at pinalawak ang pag-atake sa timog baybayin ng Iran. Matagal nagrereklamo ang gobyerno ng Bahrain tungkol sa mga pag-atake sa pribadong ari-arian at infrastrukturang sibilyan at sinabing may karapatan silang tumugon kasama ang mga katuwang nila. Hindi nawawala ang panganib sa mga sibilyan kahit target na militar ito kapag nagkakalat ang armas ng mga pampasabog sa malawak na lugar. Mukhang nagpapakita ang mga larawan ng warhead na naghihiwalay habang lumilipad. Ito ang inaasahang kilos ng isang cluster munition na naglalabas ng maraming submunisyon bago tumama. Ginamit na ng Iran ang ganitong pampasabog sa mga dating pag-atake sa Israel. Ayon sa Reuters, ang ilang warhead ng Iran ay nagkakalat ng mga 20 submunition na nagdudulot ng maraming tama at nagpapahirap sa depensa. Mahigit sa 100 bansa ang sumali sa kasunduan na nagbabawal sa mga sandatang ito, kahit na ang Iran, Estados Unidos at Israel ay hindi kabilang sa tratado. Gayunpaman, ang walang pinipiling pag-atake sa mga mataong lugar ay ipinagbabawal ng makataong batas. Ang posibleng paggamit ng Khorramshahr ay nagpapataas ng pag-aalala. Ayon sa mga ulat ng pagmamanman, mahigit 3 pumisal ang pinakawalan sa pinakamalaking opensiba laban sa Bahrain sa yugtong ito ng digmaan. Kabilang ang Khorramshahr na may dalang mga pampasabog na pira-piraso. Ang bilang at modelo ay hindi pa nakukumpirma ng mga independenteng autoridad, ngunit tugma ito sa estratehiya ng rehimen. Magpakawala na mas malalaking salbo, pilitin ang maraming pag-intercept at subukang makalusot ang ilan sa mga kargamento sa depensa. Layunin ng Tehran na pahinain ng proteksyon, gambalain ng operasyon ng Amerika at takutin ang mga bansang may tropang US. Muling napunta sa sentro ng opensiba ang base ng Sheikh Isa. Sinabi ng Revolusyonaryong Gwardiya na inatake nila ang mga imbakan ng armas, piyesa ng barko at mga bahagi ng sasakyang panghimpapawid. Sinabi nilang inatake nila ang imbakan ng armas, piyesa ng barko at bahagi ng sasakyang panghimpapawid. Sinabi rin nilang tinarget nila mga pasilidad ng helikopter, hangar ng P-8 na sasakyang panghimpapawid at sentro ng command ng drone. Walang independiyenteng kumpirmasyon ng pagkasira sa lawak na inihayag.
Ang Bahrain ay tahanan ng ika-5 Fleet na nagbabantay sa kipot ng Hormuz at sumusuporta sa operasyong pandagat ng Amerika. Ang pag-atake sa estrukturang ito ay layong pahinain ang kakayahan ng Washington na bantayan ang kipot, mag-escort ng barko at magpatupad ng blockade sa mga pantalan ng Iran. Tinamaan din ng Kuwait ng sunod-sunod na pangyayari, ang Revolusyonaryong Gwardiya. Ipinahayag nito na sinunog at winasak nila ang sentrong logistiko ng KGL sa Mina Abdullah sa ika-4 na bugso ng Operasyong Nasser II. Ayon sa mga record ng negosyo, may pasilidad na konektado sa Halliburton sa loob ng KGL warehouses, kumpanyang dati nang naglilingkod sa mga Amerikanong militar. Mas konti ang kumpirmadong balita kaysa sa propaganda ng Iran. Ayon sa hukbong sandatahan ng Kuwait, hinarap ng kanilang mga depensa ang mga drone at iniulat ng pambansang ahensya na kontrolado ng sunog. Hindi na kumpirma ng Reuters ang ganap na pagkawasak na inaangkin ng rehimen. Nagkaroon ng pag-atake at sunog, ngunit sinusubukan ng Tehran ibenta ang bawat tama bilang buong pagwasak sa lohistika ng Amerika. Inatake rin ang Jordan. Inako ng hukbong Iranian ang opensiba ng drone laban sa posisyon ng Amerika sa Muwafaq Salt Air Base sa rehiyon ng Azraq. Ayon sa Revolusyonaryong Gwardiya, tinarget nila ang mga hangar na posibleng taguan ng fighter jet at MQ-Sham drone. Kumpirmadong pinabagsak ng Jordan ang 3 Iranianong misil sa bagong round. Tumugon si Trump sa isang pulong sa Situation Room. Ayon sa Axios, naroon ang Vice Presidente J.D. Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth, ang General Dan Kane, John Ratcliffe, Steve Witkoff at iba pang miyembro ng security team. Pinag-usapan sa pagpupulong ang mas malawak na pag-atake kaysa sa kampanyang nakatuon sa kipot ng Hormuz. Bago ang pagpupulong, sinabi ni Trump sa Fox News na ang Iran ay tatamaan ng malakas sa loob pa ng 3 araw. At nasa susunod na linggo, ang mga planta ng kuryente at mga tulay ay isasama sa listahan kung hindi babalik ang rehimen sa negosasyon. Kahit tanga ka, ikukuwento ko ang tungkol sa Kargil. Ibig mo bang sabihing inaalis mo na ang posibilidad ng limitadong kampanya sa lupa? Hindi rin yon ang ibigay kong sabihin, pero hindi ko rin yon sasabihin kung hindi ko iisiping nararapat. Minsan, kailangan talaga ng paglusob sa lupa, pero may iba namang gagawa niyan para sa atin. Naatake na natin ang isla ng Kargil ng mga 3 beses. Inutusan kong atakihin ang lahat, maliban sa langis. Huwag gagalawin ang 25 yarda na lugar na yon. Huwag galawin ang langis para di maapektuhan ang ekonomiya ng mundo. Bahagi ito ng pandaigdigang ekonomiya, kaya di natin ginagalaw. Maring tamaan natin sa isang punto, pero sa tingin ko, malabo mangyari yon. Kung mapapahina talaga natin sila at makakabawi tayo, gagawin ko yon. Nakikita mo ba yon sa hinaharap? Hindi nagkomento ang White House sa nilalaman ng pagpupulong pero inilahad ng Pangulo ang banta sa publiko. May agarang dahilan ang pressure ng Amerika. Ayon sa Central Command, inatake ng Iran ang 7 barkong pangkalakalan sa loob ng 1 linggo na nagdulot ng halos 12 tripulante na namatay, nawawala o nasugatan. Kahit na may banta, kinordina ng Estados Unidos ang pagdaan ng 300 barko sa kipot ayon sa mga opisyal na binanggit ng Axios. Iniulat din ng Reuters na 2 oil tanker ang tinamaan ng mga cruise missile ng Iran kung saan 1 tripulanteng Indian ang namatay at ilan pa ang nasugatan. Tumanggi si Trump na isaara ang posibilidad ng kampanyang panlupa kahit iminungkahi niyang ibang puwersa ang magsagawa ng operasyon. Ang agarang hakbang ay pagsasama ng pressure na militar at negosasyon, pagbawas sa kakayahan ng Iran umatake, pagpapanatiling bukas ng kipot, at pagpilit sa Tehran tanggapin ang limitasyon sa kanilang nuclear program at kilos sa rehiyon. Dinala sa mga negosyador ang mensaheng kailangang magkasundo bago dumami ang target. Ang bantang laban sa planta at tulay ay nagdudulot ng seryosong limitasyon. Maaring targetin ang infrastrukturang direktang ginagamit para sa layuning militar sa ilang kondisyon, ngunit may espesyal na proteksyon ang mga pasilidad na mahalaga sa buhay sibilyan. Ibinahagi ng Reuters ang problemang ito base sa pahayag ni Trump. Dapat ang tugon sa rehimen ay tumama sa naguutos at nagsusuplay ng pag-atake. Pero hindi ginagaya ang lohika ng Iran na nalalagay sa panganib ang mga sibilyan.
nasa pagsira ng kakayahang militar, pagprotekta sa nabigasyon at pagpapanatili sa Bahrain, Kuwait at Jordan na wala sa abot ng mga bagong walang piling salbo ang lakas ng Washington. Alerto ang Bahrain. Sinusuri ng Kuwait ang pinsala sa Mina Abdullah at pinapalakas ng Jordan ang depensa. Tuloy ang Operasyon Nasser II ng Tehran habang nagpapatuloy ang pagharang ng Amerika na layong patunayan ng rehimen na kaya pa rin nilang abutin ang militar ng Estados Unidos. Sa huli, nagbigay ito kay Trump ng matibay na dahilan para palawakin ang kampanya laban sa mga sentrong namumuno at nagsusuplay sa mga pag-atake. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ninyo ang aming proyekto at mag-ambag ng pinansyal sa pamamagitan ng Pixky na makikita sa inyong screen. Kami ay independenteng channel na nagbibigay ng tapat na impormasyon. Ang inyong ambag ay tumutulong sa aming pagpapatuloy.